malakas na naman siya. But if there is a concomitant cardiovascular disease, which according to the doctors, CG Corona has, and in fact, I heard that he underwent, or he was a patient many years ago and underwent 2 bypass operations. And if that is true, then of course a cardiovascular incident is higher in the presence of hypoglycemia. Alright, tumungo naman po tayo kay Senator Sagisag. Senator Sagisag, ano po ang komento nyo dito sa waiver na pinirmahan po ng punong mahistado, ngunit sinasabi po niya na kailangan po lahat ng pumirma dun sa impeachment case niya at maging isa sa mga senator judges ay kailangan ding pumirma ng kaparehong waiver? Well, sa madumi kong isip, ang intention talaga, hoping that it was a condition that will never be met. But he's the one on trial. Saka na pag-usapan kung sino man ang nagkulang sa mga iba. In other words, if I am arrested for jaywalking mamaya, hindi ko masasabing, bahulihin niyo muna lahat ng jaywalkers bago niyo ituloy ang prosecution ko. Kaya that was another very insincere Kenkoy condition. Maraming salamat. Gusto ko pala makorek na I was not a member of the Constitutional Commission in 1986. Maiksi lang yun eh. I was then in Malacanang at I was very busy arranging the state visit of President Cory to Washington. It was only the following year that I became a member of the Senate, but I had nothing to do with the 1987 Constitution. But I had something to do with 6713. Okay. Maraming salamat po, Senator Sagisag, for that clarification. Last question po kay Dr. Olarte. Dr. Olarte, sa tingin niyo po ba, base po sa ating nakita kahapon, na medyo malakas pa naman siya before he left the hall, at yung base din sa account ni General Balahadja, you think merong chance na talaga makaka-recover nga siya sa mga ilang araw lamang, konting pahinga lang, para nga magtuloy ito? Kung hypoglycemia per se lang po, makaka-recover agad siya. Kung yun lang ang kanyang sakit. Walang ibang side complications like coronary artery disease, which can lead to a myocardial ischemia or probably a heart attack. Kung it is only hypoglycemia per se, he can recover. And I have personally experienced this because minsan nagkakaroon ako ng hypoglycemia, iinom lang ako ng isang boting soft drinks, nakakabawi ka agad, nagiging malakas agad ako. Sir Olarte, isa pa pong tanong, pag po merong acute coronary event, kailangan po bang ilagay sa ICU at obserbahan ng 2 araw? Maaari po, that is possible. Siyempre, ang mga doktor will always practice defensive medicine. It is better to anticipate any fortuitous event or probably especially a cardiovascular incident because that will be fatal. Okay, maraming salamat po Dr. Leo Olarte, ang Governor ng Philippine Medical Association, at Senator Rene Sagisag, mga nakapanayan po natin live po mula sa PTV studio sa Quezon City. Kasama natin, Kathy, ngayon dito naman sa studio sa Senado, Congressman Aaron Tañada III and Attorney Tranquil Salvador III. Magandang hapon po. Magandang hapon. Okay, Attorney Tranquil, ang tanong po ng lahat, kailan po makakabalik para tumestigo ang punong magistrado? Ay palagi ko, alam nyo na yung medical bulletin na lumabas kanina, at sinasabi po roon na he will be in ICU for the next 48 hours. Siguro po, ayokong pangunahan at pasukin ng isang usapin na hindi ko naman nalalaman. So, iiwanan ko yan sa mga doktor pag sinabi nila na handa na po. Ako naman kung ako tatanungin nyo bilang abogado, kung pwede nga ngayon, kung pwede ngayon na ipresenta siya, gusto ko mapresenta siya kasi hindi po pwedeng umupo siya doon tapos hindi siya mako-cross-examine. Ayoko rin naman masayang yung sinabi niya kahapon. Nakausap niyo na po ba si Chief Justice simula nung paglabas niya sa Senate kahapon Session Hall po, hindi po. But I tried to
send a message to him. Ang mensahe ko, and I would want to be very clear with this, na sabi ko, we want you to be here tomorrow, sabi ko, and people would want to hear you again. Sabi ko, dahil positive naman yung ano sa'yo. And para buo yung testimony mo. Sabi ko, please, be well. Please, yun ang ano, please be, kasi hindi ko alam ang kondisyon niya eh. So, nung mga matapos kami nito, please be well. Yun ang, kasi siyempre, kung hindi siya handa, paano mag-test? Pero kung ako lang ako, kung pwede, kasi nagkaroon na ako ng experience na may isa akong kliyente noon na talagang ang kalagayan, hindi naman ho ganun ka-serious sa kanya, no? Na ang judge medyo duda dun sa kliyente ko na talaga bang may sakit. So, nung may isang setting po na hindi ko na pwede na i-cancela, talagang dinala ko siya. I brought him in an ambulance. So that it's, kung hindi ka naniniwala, tingnan nyo, may doktor, dadali natin, kausapin nyo yung doktor. Ngayon, suriin po ninyo. Kasi that's transparency eh. Sa experience ko, basta katulad ho nito, kung tama ho ako, parang ang Senado, pinapunta na yung doktor ng Senado. Silang doktor, nagkakaintindihan sila ng lingwahe ng medisina eh. Hindi naman po kami eh. Okay, balikan po natin yung mga kaganapan kahapon kay Congressman Erin. When the Chief Justice started his opening statement that turned into a long manifestation, that turned into a direct testimony, bakit parang ang observation po ay mukhang hinayaan nyo lang? Well, there were some objections from Attorney Bautista pero hindi ganun ka vigorous, hindi kagaya ng depensa when your witness begins to narrate. Well, again, unang-una, hindi naman masabi po natin mahina yung objections ng ating lead prosecutor. He had stood up, I think, 3 times, no, to call the attention of the Senate President that this was highly irregular. And the last time he mentioned this would be a continuing objection, and we want it to be placed on the record na hindi po kami, na tumatayo parati kami. Just on the continuing objection, Congressman, dahil yung continuing objection, ang dami kasing klaseng testimonya ang napaloob dun eh. Yes. Ngayon, is there a continuing objection on the hearsay, on the irrelevant, or on the entirety of that whole opening statement? It was the whole entirety of the whole opening statement because, as mentioned by Prosecutor Bautista, this should be in the form of a question and answer. And the Senate President had always ruled that no, we will allow him. So we just had to at least put it on record so that people who would study, sino man ang bumasa ng records ng impeachment case, magsasabi, nag-object naman yung panig po ng prosecution. Attorney Salvador, marami nga po ang nagtataka dahil yun nga po tuwing direct examination, magtatanong ang abogado, sasagot ang testigo. Hindi po ganito ang nangyari kahapon. Alam po ba ng defense lawyer na ganito magiging kahaba itong opening statement ng punong mahistrado? Hindi po. You all look surprised. Totoo po, kasi siguro kami po'y galing sa iba't ibang iba-iba ho ang approach namin bilang abogado. Nagkataon na nagkasama-sama kami sa pagkakataong ito. Meron pong abogado na iba yung pagpresenta, mas mahaba o mas maikli. Yung iba po nga sa kasama namin ay parang sabi, baka dapat mabawasan na kung pwedeng bilisan na ng konti because they're more concerned also dun sa atensyon ng nakikinig kung magkakamakross yun. Pero siyempre kanya-kanya tayong haka-haka but we will have to respect his position kasi siya yung siya yung akusado rito. Siya yung respondent at hindi ko po minamasama yung sinasabi na hindi nila tinutukan ng objection kasi po dapat po na payaan natin pakinggan kasi siya po ang akusado rito eh. Laging sinasabi sui generis, sinasabi this is a political and a legal exercise. Siguro po kung talaga namang tatanggalin ng isang tao, bigyan muna ng pagkakataon. Sabi nga naman niya, 5 buwan naman walang patid po. Magsimula na po noon ang pagtuligsa sa akin, sa aking may bahay, sa aking pamilya. Siguro naman po humingi lang ng ilang, kahit nga ho, 2-3 araw yan, hindi naman siguro, is not asking for more. Siguro. Parang nagtataka lang kasi ito, yung ilang mga observers, dahil you've been very vigilant in asking for technical rules, you've been very vigilant in making this court abide by rules of evidence and procedure. Tapos sa puntong ang kahapon, parang hinayaan. Sa panig nyo daw pa po nanggaling. Sa panig pa ng depensa. Siguro ho, ang dapat pong intindihin natin nga yung sistemang legal at political.
At siguro we are in agreement with that. Pati po yung realidad na ang nangyari na po rito, yung issue sa labas na political, ay pumasok na po rito. Yung mga lumalabas sa dyaryo, na hindi po sakop na impeachment. So talagang ito na po, this is the forum na para mapaabot ito. Siguro rin magkakasundo tayo na sa lahat ng ito, ang nakikinig ay ang taong bayan. Pero attorney, parang ang tingin ng marami na your strength is on the technical aspect. Your strength is on sticking to evidence. Dun kayo may bentahe. Ito po. Kaya nga po, hindi nila kalain na yun ang mangyayari. Kahit kami, naghulat ho eh. Ang ibig ko sabihin po, ang importante naman, ano ba importante sa isang trial? O ano sa isang paglilitis na katulad ito, you come across with your message. Yun po. You come across with your message sa mga senator judges, sa mga maliwanag. Yun lang po katanong, nag-come across ba siya? Yun po. And he also came across with a message for the prosecution. Ano po ang reaksyon nyo dito sa mga sinabi ng punong maestrado, lalo na po dun sa mga ebidensya na anyay mga gawa-gawa lamang? Well, unang-una, maliwanag, no? Yan ay atake sa ginawa po ng prosecution at pardon me for saying, insulto sa ating senator judges dahil itong mga ebidensya na nilatag po ng prosecution, ito po ay tinanggap ng ating senator judges at inadmit. So parang ang sinasabi po ng ating punong maestrado na yung tinanggap na ebidensya ng senator judges ay mali, no? Hindi sila marunong. So ganun yung dating. And sa tingin ko, hindi naman tama po yun, no? Para sa amin nga, pinagbigyan na magsalita ang ating punong maestrado ng kahaba-haba at walang patid, no? Kaya nagalit nga po si Senate President Enrile dahil dapat kung bibigyan siya ng ganung kahabang pagkakataon, dapat may cross-examination dito. Yun nga, biglang tumayo, no, ang ating punong maestrado. Kaya kung ako'y tinatanong, sabi ko, let the video speak for itself. Dahil take away all the annotation, listen to what happened, look what happened, and I think people will come out with that conclusion. At certain points of his opening statement, nag-interrupt si Senate President. Ang sabi niya, you might be making statements on ill-gotten wealth that we excluded from this trial. Ang ibig sabihin po ba nun, kayo po ay magko-cross-examine na on all matters he raised? Alam mo, kaya ito yung fear rin pihado nila Tranquil, no? Dahil kung binigyan ng ganong kalaking laya na ang ating punong maestrado na hindi nga sa question and answer form na kontrolado ng abogado kung anong mangyayari. Dito, dahil binuksan na ng ating punong maestrado ang lahat ng iba't ibang mga topic, ito ay bukas na sa ating panig na prosecution na tanungin siya sa kahit anong sinabi po niya dyan. Alright, ilang minuto na lang mag-uumpisa na naman ang panibagong araw ng paglilitis. Gusto kong tanungin si Attorney Salvador tungkol doon sa pinakamahalagang nangyari kahapon. Lumabas po ng Senate Session Hall ang punong maestrado, walang paalam walang pahintulot mula sa mga senator judges. Ito po ba ay nakinikinita ng defense team? Ito po, if I may, no po, with all due respect, kasi parang ito lang ang malaking nangyari kahapon. Ang mas malaking nangyari po kahapon is yung mensaheng naipaabot niya. Ito po ay pagtapos lamang. Yun po nga nangyari po doon. Kung makikita nyo, balikan ninyo ang video. Tama ang sinabi. Tingnan nyo po kami. Nung lumabas po yan at nakita ko na nagsasalita ang Senate President, ba't siya sasalita? Ba't nagkagalit siya? So nung nagdagdoon na sabi ko, lumabas ako, talagang hinanap ko. Totoo yung makikita yon na ako ang nagpapaliwanag. Anong nangyari? Bakit po ganon? Ito ho, to the point na sabi ko, magpakita tayo sa senator judges. Nandun po kasi siya sa corridor sa may Senate Lounge. Sabi ko, magpakita. At inupo siya sa wheelchair, tapos inilapit. Sabi, pwede ba siyang ipasok para makita, ma-examine nila? May kasama ng doktor ng Senado. Ang sinasabi ko po, I would agree that anything that's happening now may lead to 2 or 3 or 4 interpretations. Iniiwan ko po yun doon. Sa akin po kasi, sa ating mga nakikinig, yung sarado na po ang pag-iisip, hindi na po namin in-expect na mababago pa. Yung inaabot po namin yung bukas na ang pag-iisip. At may konti pa. Hindi po ba kayo natatakot, Attorney Tranquil, na yung some of the statements na banggit niya hinggil sa halimbawa na merong minamanipula itong buong ito, hindi po ba yan insulto sa mga nakaupong senator judges na from the beginning nagsasabi silang hindi kami mamanipula? Ganito po yan
He made his statement, he made it clear. He knows that he has to account for it. Alam niyo po, gano'n naman eh. Pag ikaw may binitawan, nagtataka nga po ako sa nangyayari ngayon. Noon ang tanong, uupo ba siya? Hindi niyo paupuin yan dahil mabubuko kayo. Nung sinabi namin paupuin na namin siya, naku, hindi magsasalita yan, maniwala kayo. Sasalagin nyo lang ng depensa yan. Lahat ng batas, i-erase nila. Nung nakaupo na at sinabi lahat, ayaw pa rin maniwala. Ang nakita, kumbaga sa basketball, ang ganda ng shooting, nakita natisod. O, kita mo, nadapa. Oo, kita mo? O, dapat siya, nilabas mo na. Oo, ang ganda-ganda na, kita mo. Iyan ang si ano'y nadapa. Ayun. Pero hindi po natin makakaila kasi, Attorney Tranquil, lalo na po sa mga social networking sites na talagang marami po ang hindi natuwa dito sa nangyari kahapon. Saan po ba papunta talaga ang punong mahistado nung lumabas siya? Tinanong ko po siya. Kasi po nung nakaharang na yung mga, yung mga security ng Senado. Tapos, para hindi yung media, makalapit. Sabi ko, papasukin niyo ako. Nakaupo na sila sa monoblock eh. Sabi ko, ano ba nangyari? Sabi ko talaga, ano ba nangyari? Sabi niya, alam mo, mga 10 minutes, parang didilim na yung bago matapos yung tingin ko eh. Tapos sabi niya, para ako naduduwal. Ngayon, nasasabihin na iba, bakit nakapagsalita pa siya ng ganon? Kasi po, ang tingin ko ako pwede po ako magkamali. Ang tao, iba-iba ho mag-cope ng nararamdaman nila. Iba-iba rin mag-cope. May iba, ayaw pakitang weak sila. Ayaw pakitang nagsusuka. May iba nga ho, ito matatawa kayo. Hindi ko alam kung nakakatawa. May iba ho na nagsusupport sa kasama, mabuti pa. Doon sa gallery, mabuti pa, dito na lang nadapayan. O dito na lang. Di ba, para makita nila na hindi talaga siya nagsisinungaling. So, at end of the day, ang konklusyon ng depensa, maganda ang naging shooting ni Chief Justice kahapon, yung kanyang performance. Sa inyong tingin, are you concerned, Congressman Erin, dun sa kanyang mga sinabing ebidensya na para pang salag na dun sa inyong ebidensya? Hindi naman. Kung titignan at babasahin po natin yung sinabi po niya, maraming admissions na sinabi po niya na makakatulong sa panig po namin. At meron po siyang mga binuksan na ibang topic na masabi po natin pwede ngayon namin tanungin siya na, for example, yung ill-gotten wealth, talagang wala yon. Ngayon, dahil pinag-usapan po niya yan, ito'y fair game na tanungin namin kung saan nanggaling yung mga iba't ibang mga pera po niya. May explanation pa niya dahil nag-invest po siya sa dollar rate, no? Ano ba? From 82 accounts to 4 accounts. From 45 properties to 5 properties. How do you interpret that? I will interpret it this way. Hindi niya sinabi, sinabi po niya na totoong meron po siyang mga ganitong account, pero na-close na po ito. At kung babalikan po natin yung statement ng ating ombudsman, no, sabi ng ombudsman, from 2002 up to 2011, there are 82 accounts, no? Yung interpretation naman po ng ating punong maestrado, as of today, I have only 4 accounts. At if you look at his the transcripts, yung salaysay po niya kahapon, sinasabi nga po, yan, nasara na. Yan ay nabuksan, tapos nasara. So, hindi niya sinasabi na 82 talaga yung accounts ko ngayon, pero dati meron nga akong accounts na slowly na dissipate through the years. Attorney Tranquil, sige po, sagutin Yun po niyo. yung kasi, yun nga po yun mismo nakita nyo na sinabi. Pero paano ho kineri ng periodiko? Kaya sinasabi namin, kaya nga siya nag-react Yung 82 na yon, alam natin na dapat maingat ng pagbibitaw doon. Alam nyo na ilang banner ang nag-carry ng 82 na yon? 82 total. Pwede sabihin natin, hindi na kasalanan yun na, opo. Pero ang sasabihin, kaya nga sinabi ko, the word transaction. Totoo po yun. Hindi man natin siya pwedeng balikan. Ako, siya sabihin ko, hindi. Kasi pag binalikan, sasabihin, balikan mo yung papel. Balikan mo ito. Sabi ko lang, transaction yan. Wala akong sinabing